Lord, salamat po sa gabing ito at patuloy na kayo po namin tinatalaga, Lord, ang pag-aaral muli ng salita. Salamat, Lord, na kami ay samahan mo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa. Kailangan din po namin, Lord, ang aming mga kasamahan na wala pa rito, O Diyos. Kailangan namin, Lord, na sila ay login na rin po, Panginoon, para kami ay makapagsimula rin po, Panginoon, at sama-sama namin maintindihan, Panginoon, ang pag-aaralan sa gabing ito. Lord, sa amin pong pag-aawit, Panginoon, ay hayaan mo, Lord, na ang iyong presensya ang maranasan ng bawat isa. Tingnan namin, Lord, na ang awiting ito, Panginoon, ay iyong ikaw po ay magalak, Panginoon. Awiting ito, Panginoon, at dalayan po namin ng Diyos na mapangiti ka namin, Panginoon, sa aming pag-aawit. Ito po aming dalangin sa pangalan na ito. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the joy of love. And great is the Lord, we have the victory. He stands against me. We bow down on the knee. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, can turn around true love and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise. The beauty of our God, the holy day. The joy of the whole world. And praise. Lord, in whom we have the victory. He against the enemy. Wonder me. And Lord, we want to leave your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God, true out and heaven. And Lord, we want to leave your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your
name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. You know the master word in heaven above. Yes, Lord. Sabi nga po, Diyos, that we want to leave your name on high, Lord. And we always thankful, Lord, for all the things that you have done in our lives, Lord. Lord, patuloy kayo po, Panginoon, nagtatapat sa aming buhay. Hindi ka po nagkukulang. Lagi kang sapat, Panginoon. At hindi mo kami kailanman pinabayaan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy na aming po tinatalaga aming mga sarili sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Mapapupurihan ka pa, Panginoon, na kailangan din po namin, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na siyang pagturo. Kaya mo, Lord, na iyong wisdom and knowledge, Panginoon, na ibigay mo, Panginoon, sa kanyang pagtuturo, Panginoon, sa amin, Panginoon, lahat. Ito po ang aming usapan na langit, magkakaisa sa mga nagsisis. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Nasa lesson 42 na po tayo sa ating Pastor's Hour. Nasa serye pa rin tayo ng discipleship. Maliwanag ba ako? Rinig ba? Opo. Okay. Nasa Nasa serye pa rin tayo ng discipleship and disciple making. Part 3 ng ating series na yon, Foundations of Leadership. Okay. Ano-ano ba ang mga foundations for leadership? Nangunguna dito yung knowing Christ, which is our topic for tonight. Resurrection. May pinili ako mga 3-4 na topic na nilagay ko sa foundations of leadership. And i-take up natin sila one by one sa ating mga meetings. So, itong foundation for discipleship, siguro abot tayo ng mga 3 o 4 na meeting dito. Sa kabuuan ng discipleship and disciple making. So, topic natin for tonight is knowing Christ. Ang ating pagkakilala kay Kristo. Sino ba si Kristo? Who is Christ to you? Ibig sabihin, sino ba sa Kristo sa'yo personally? Okay? And how much do you know Him? How much do you know about Him? Kaano mo siya kakilala? Ano-ano ang mga alam o alam mo sa Kanya? And then, are you a follower of Christ? Are you a disciple of Christ? Why or why not? Ito yung 3 questions na isikapin nating masagot sa ating discussions ngayong gabi ito. Okay? So, si Kristo kasi, siya yung master disciple maker. Siya yung original Christian disciple maker. Nagawa niyang multiply ang kanyang sarili sa kanyang 12 disciples, pagamat may isang pumalya, si Judas. So, napalitan naman yon. So, sabi nga niya doon sa John chapter 17, nung siya'y nanalangin sa Ama, sabi niya, I lost no one except referring to Judas. Si Judas lang ang nawala because Judas was talagang baga sa yun ang kanyang ministry, yung ipahamak si Kristo.
So, makikita natin na yung gawaing pagdi-disciple ay originally si Kristo. Christian disciple making. Kasi may mga disciple making naman outside of Christianity. Bawa yung mga Chinese Kung Fu masters. May mga disciple sila. May mga judo masters, martial arts masters. May mga disciple sila. Okay? Pero pagdating sa Christian discipleship, si Kristo ang ating originator. He was able to reproduce himself. Nagawa niyang i-reproduce ang kanyang sarili, his life, doon sa buhay ng kanyang mga followers. Okay? Now, who is he and why is it important? Why is knowing him very important? Ganito kasi yun. When man was created, he was created in the image and likeness of God. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ngunit, that image, that likeness of God in man was marred, nasira, when man, the first man, Adam, committed sin. Nasira yun, yung image na yun. So that's why, kailangang bumaba si Kristo sa lupa upang iligtas ang tao at iwasto o i-restore ang image and likeness of God which is in man. So, yung restoration ng image and likeness, okay, ay hindi nangyayari yan ng overnight. Yan ay proseso. Okay? At ang endpoint niyan ay tayo ay magiging Christ-like. Pinaka-endpoint nitong prosesong to ay Christ-likeness. So, masasabi natin na the goal of discipleship is to produce Christ-like individuals. Yun ang purpose. That's why it's very important na makilala natin ang Panginoong Hesus. Kasi magiging likeness tayo niya. Magiging image tayo niya. Kaya mahalaga na makilala natin siya. Okay? So, una nating tingnan, ano ba ang mga attributes o pwede nating sabihin katangian ni Hesus Kristo. At yan ay sasagot na rin sa question na sino ba ang ating Panginoong Hesus. The attributes of Jesus Christ. Meron akong nakitang 4 na attributes. Okay? Yung kanyang preeminence, yung kanyang deity, yung kanyang rights of deity, yung kanyang titles at saka yung kanyang titles niya at saka yung kanyang sarili niyang mga claims. Okay. Una, yung preeminence niya. Pakibasa nga, sinong nandidiyan na? Si Edward, nandiyan na si Edward. Edward, pakibasa mo nga Colossians 1:16 to 17. Okay po tayo. Colossians 1:16 to 17. For through him God created everything in the heaven realms and on earth,
He made the things we can see and the things we can see, such as throne, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. He existed before anything else, and he holds all creation together. Yun yung passage na sinasabi, preeminent. Siya yung pangunahin. Siya ang nangunguna sa buong universe, sa buong created world. Siyang nangunguna. May mga ibang passages diyan kagaya ng John chapter 1 verses 3 and 4, saka John chapter 8 verse 58. Ano ba yan? So, kung titingnan natin, kung i-compare natin over all creations, nakita natin na si Kristo ang preeminente. Mahirap yung Tagalog eh. Ano bang Tagalog ng preeminent? Mahirap paano yan itatagalog? Nung nais magtagalog yan. Ha? Sabi diyan, no? Nangunguna, hindi ba tay? Pangunahin, nangunguna. Lalo na doon sa John chapter 8 verse 58, diyan sa ating screen, nakasulat diyan. Jesus answered, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. I am na siya before Abraham was born. So, makahulugan yung kanyang sinasabi niyan. Hindi lang yung kanyang preeminence ang tinutukoy diyan, kundi yung kanyang pagiging Diyos. Kasi yung title na I am, yun ang title na ginamit ng Diyos nung kinausap si Moses doon sa the burning bush. Okay? Si Gemma. Ano po? Yan, yung nasa screen, John 1, 3, and 4. God created everything through him, and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. Anong sinasabi ng passage na yan tungkol sa pagiging preeminent ng Panginoong Hesus? Lahat, walang nilikha na para sa kanya. Kaya siya yung God of Creator. Okay? So Ano kaya karapat dapat na isundin siya ng buong buo. Okay. So, ang kasunod na kanyang attribute ay yung his deity. Ibig sabihin ng deity, yung kanyang pagka-Diyos. He is God. Yan ang sinabi sa John 1:1. Ano ngayon ang pwedeng magbasa? Si Jemima ba? Nandiyan, Je? Yan ba si Jemima? Ito na. Yan. B. His deity, John 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. O, anong sinasabi niyan? Tungkol sa kanyang deity. Yung pasimula pa lamang na po ang Panginoong Diyos. Okay? So, in the beginning. Parehas ba ang beginning na sinasabi dito? Parehas ba doon sa beginning na sinasabi sa Genesis 1:1? Kasi sa Genesis 1:1, sinasabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ito naman sa John 1:1, sabi naman, in the beginning, the word already existed. Parehas ba yung beginning na yan, Jemima? Is that the same beginning? Opo, Pastor. Sure ka? Sure ka?
Opo, Pastor. Mayroon bang nagdi-disagree diyan? Eugene. Ako, Pastor. Sino nag-disagree? Sino? Sino yun? Ako po. Anong sabi mo? Ano masasabi mo? Sa akin, hindi siya parehas dun sa sinasabi ng Genesis chapter 1, tsaka yung John 1:1. Bakit? Ba't sabi mo hindi Kasi parehas? po, dun sa Genesis 1:1, yung sinasabi kasi ng poon doon, siya yung nag-create, nag-create siya ng heaven. Dito kasi sa John 1 po, in the beginning, the world already existed. Ibig sabihin, bago pa man po create yung world, nandoon na po yung Panginoon. Kaya magkaiba po siya. Okay, magkaiba nga. Kasi yung sa Genesis 1:1, ang sinabing beginning doon ay beginning of creation. Beginning of creation. Yung John 1:1 naman, yun yung pinaka-beginning ng beginning. So malaking pagkauna ng John 1:1 kumpara sa Genesis 1:1. Okay? So, ang sinasabi sa atin dito, na doon pa lang sa simula ng mga simula, in the beginning of the beginning, ando doon na yung word. Yung logos, tawagin. Ando doon na. Yung logos, the word. Now, yung word, kasama na ng Diyos. At ang word ay Diyos. So, marami ng debating nabuo dyan, tungkol dyan, no? Tungkol sa pagkatao ni Kristo. Pero maliwanag naman ang sinasabi ng salita na ang logos, ang word, ay Diyos. So, yung John 1:1, isang patunay na si Kristo ay Diyos. Pangalawang makikita natin itong kanyang pagka-Diyos, yung kanyang deity. Makita natin na nasa kanya ang attribute of being God. Yun yung mabasa nating binasa nga yata yan kanina, John 1:3 and 4. John 1:3 and 4. Yan, si Gemma yata nagbasa niyan kanina. Di ba, James? Pa ba nagbasa niyan? Pakiulit. Pakibasa ulit. Ano si Gemma? Dito po, God created, salit number 1 ako. Oo. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life everything that was created, and His life brought light to everyone. Yan. So, kanina, nabasa mo nga yan kanina. Yun na yung binasa mo kanina. Oh, Yung ang ating tinutukoy dito, yung kanyang pagiging Diyos. Yung attribute niya ng pagiging Diyos. Yung pangalawang attribute, yung the attribute of truth. Yung katotohanan. So, ang passage na gagamitin natin dito ay ang John chapter 14 verse 6. Kabisado natin yung passage na yan. Yun yung passage na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaya yung truth, sabi sa mga passage ng Bible, God is truth. Pangatlong attribute of God is the attribute of love. Kasi makita natin sa 1 John chapter 3 verse 16. Natandaan ninyo yung John 3:16? Mayroon naman sa 1 John chapter 3 verse 16. Pakibasa to magbabasa si Desiree. Desiree, basa nito.
1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Jesus Christ laid down His life for us. Ano masasabi mo dyan, Des? In connection doon sa kanyang pagiging Diyos. Masasabi ko tayo na ano, yung ano tay, yung love ni Lord sa atin, wala makakapantay kasi siya lang yung makakagawa nun na yung ibigay niya yung buhay, yung kumbaga yung ibigay niya yung buhay niya para sa atin. So, yun yung parang attributes niya doon. Ibig sabihin, siya lang ang qualified na gumanap sa tungkulin na tagapagligtas. Yes, tay. Yung ibigay niya yung buhay niya. Siya lang ang pwedeng gumanap doon sa tungkulin na yun. It's a ministry. Opo. Okay? Next attribute. Yung attribute of mayroon palang other passage dyan sa love. May another passage dyan doon sa mga nagno-notes. John chapter 13 verses 1 saka 34. Okay. So, punta na tayo doon sa next attribute, which is the attribute of holiness. Attribute of holiness, ang ating passage naman dyan ay Hebrews 7:26. Napaka-holy. Okay? God is holy. Kaya tinatawagan din tayo maging holy. Yung holiness na yan ay attributable din kay Kristo. Siya ay napakabanal din. May another passage dyan sa Hebrews 7:26, yung John 6:68 to 69. Another passage dyan. Next attribute, makikita natin yung eternal attribute niya. Walang katapusan. Ang word na eternal, ang tinutukoy niyan pangwalang hanggan. Nakita natin yan sa John 17 verse 5. At saka doon din sa John 8:58 kanina, yung sinabi niyang, before Abraham was born, I am. So, it could also, ang eternity kasi can also mean without beginning and without end. Ang next na attribute ay yung pagiging omnipresent. Ano ba ang ibig sabihin ng omnipresent? Ito yung kahit saan ka pupunta, naroroon siya. Okay? Dinoduplicate ng demonyo ito sa pamamagitan ng practice na kung tawagin ay bilocation. Alam niyo yon? Yung mga demonic spirit. Halimbawa, nandito ka sa series 3, nandoon ka, ikaw ay nakikipag-usap sa isang tao, pero may nakakita sa'yo doon sa may munisipyo. Yung pala, dinuplicate ka na ng demonyo. Mayroon doong nagpapanggap na ikaw. Okay? Yan ang tawag noon, bilocation. Pero ang Panginoon, hindi siya demonyo na nagba-bilocation. Talagang kahit saan, nandoon siya. He is present everywhere. Yung makita natin yan sa Matthew 18 verse 20. At saka sa Matthew 28 verse 20. Doon sa Great Commission kung saan sinasabi niya, and I will be with you to the ends of the earth. So, yung Great Commission ay binigay niya para sa lahat ng mananampalataya at pangako niya sa bawat mananampalataya na sasamahan niya ang mananampalataya. So, sa dami ng mga mananampalataya na humahayo, lahat sila ay sasamahan niya kung saan-saan man sila. So, that only proves na siya ay may kakayanang
maging present everywhere. Next attribute niya ay yung attribute of omniscience. Yung alam lahat. Lang nakatago sa kanya. Nakita natin yan sa John chapter 2 verse 24. Sa John chapter 18 verse 4 at saka sa Matthew chapter 9 verse 4. Talit-liit ang sikreto ng isang tao, alam niya. Alam niya. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng tubig, alam niya. Kahit lumipad ka sa buwan at doon ka magtago, hindi ka makapagtago sa kanya. Ang huling attribute na ating pag-usapan ay yung isa pa niyang omni-characteristic. Yung pagiging omnipotent. Makapangyarihan. Super makapangyarihan. Kita naman natin sa kanyang buhay na naka-record sa gospel. Signs and wonders. Mga himala. Napakadali niyang gawin. Buhayin ng patay, bibigyan ng pandinig ang mga bingi, yung mga kitungin, nagiging malinis ang balat. Napakamakapangyarihan niya. Pwede siyang magpagaling sa malayuan because He is omnipotent. So itong lalo na itong tatlong characteristics, yung itong tinatawag na omni-characteristic of God, ay nakay Kristo. Patunay uli na siya nga ay Diyos. Ang susunod na attribute na ating pag-usapan is deity. Ang kasunod ay yung kanyang rights bilang deity. His rights bilang deity. Dalawang right ang ating pag-usapan. Ang unang right niya ay yung the right to forgive sins. Sabi ng mga Hudyo, ang Diyos lang ang patawad ng kasalanan. Pero sabi ni Kristo, nung nagpagaling siya ng isang may sakit, sabi niya, so that you will know that the Son of Man can forgive sins. Matthew chapter 9, verse 2 to 8. Yung kwento dyan, pinakita niya na ang anak ng tao ay may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Ang isa pang rights of deity ay yung to raise the dead. Alam natin ang nangyari kay Lazarus dun sa John. Pinuhay niya ang patay. Dito naman ang passage na kinuha natin ay yung nasa John chapter 5, 25 to 29. Bumuhay siya ng patay dyan. Okay? Sa pang attribute of attribute ng kanyang kanyang deity, attribute of deity ay yung number 3 attribute, yung works of deity. Kanyang right, ngayon ang kanyang works. His works of deity. His work in creation. Nabasa natin yan sa Colossians kanina, chapter 1, verse 16 to 17. Mababasa din natin sa John 1, verse 3. And sa Hebrews chapter 1, verse 10. Siya ang nag-create ng mundo, ng universe. Siya ang creator. At hindi lang yan, yung upholding, kumbaga to stabilize creation. Sa Colossians chapter 1, verse 17. And sa Hebrews chapter 1, verse 3. Siya ang sumusuporta. Kumbaga, tumutukod
para hindi bumagsak ang creation. So, yun yung kanyang gawain that only God can do. Okay? Diyos lang ang makakagawa niyan. Ngayon, tingnan naman natin yung kanya mga titles. Yung mga titles niya. Ang titles niya ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Kanina, nadaanan natin ito. Ang unang title na sinamin niya ay yung I am. Before Abraham was, I am. John 8 verse 58. Compare mo yan doon sa Exodus chapter 3 verse 14 kung saan tinanong ni Moses ang si Yahweh kung sino ang Diyos na nagsugo sa kanya sa Egypt. Ang sagot ng Diyos sa kanya, I am. So ngayon si Kristo dito sa John 8:58 sabi niya, I am. Okay? Yung title na Emmanuel sa Isaiah chapter 7 verse 14 na pwede din nating i-partner sa Matthew chapter 1 verse 23 kung saan yung word na Emmanuel ang ibig sabihin ay God is with us. Ang Diyos na kasama natin. Pangatlo, nadaanan na rin natin to yung Logos, the Word. Yung Logos, the Word, in John chapter 1 verse 5 and in Revelation chapter 19 verse 13. Yung Logos, the Word, ay Diyos. Pang-apat, title na Son of Man. Paboritong gamitin ni Kristo ito. Nung una, akala ko kaya lang niya ginagamit yan para sabihin ang kanyang i-present, i-reveal ang kanyang pagkaanak ng tao. But in the contrary, yung palang Son of Man ay it's a title of Godhood. It's a title of God kasi ginamit pala yan sa Daniel. Doon sa Daniel chapter 7 kung saan sinabi, one like a son of man. Referring to the Ancient of Days. And then, isa pang title na ginamit niya, na ginamit din ng Diyos, ay yung Alpha and Omega. Sa Isaiah, ginamit ni Lord yan, yung Alpha and Omega. At pagdating sa Revelation, ang gumamit na ng title diyan ay si Kristo. So makita mo, yung title na ginamit ng Diyos, si Yahweh, ay ginamit din ni Kristo. Now considering na sabi sa Isaiah na ang sabi ni Yahweh doon, for I am a zealous God and I will give my I will give my name to no one. Hindi ko ibibigay ang aking pangalan kahit kanino man. Pero makita natin, si Kristo, ginamit niya ang title ng Diyos. So, his own titles prove, the titles that he claimed prove his being a God. So, yung pinaka-claims ni Kristo, his own claims, yung mga claims niya, maliban doon sa sinabi natin yung claims niya doon sa kanyang mga titles, ay nagpapatunay ng kanyang consciousness na siya nga ay Diyos. Yung kanyang consciousness na siya ay Diyos. Una, doon sa John chapter 12 verse 45 and chapter 14 verse 5, tinutukoy niya doon, sabi niya, to know Him is to know God.
kung makita mo siya o kung makita mo siya, pag makilala mo siya, ay nakilala mo na ang Diyos. Yun sa chapter 14, yun yung disipulo na nagtanong. Paano namin malalaman ito? Sabi niya, if you know me, you will know him. Pangalawa, believe. Kailangan paniwalaan siya. Kailangan paniwalaan siya. Makita natin yan sa John 12 verse 42 at saka sa John 14 verse 1. Don't let your heart be troubled. Okay? Believe in me. See, John 15 verse 23. Yung hate naman. Dahil sa siya nga ay siya, kapupuutan siya ng daigdig. John 15 verse 23. That's why in the last letter D, Matthew chapter 9 verse 37, kailangang itanggapin siya. Kailangang kilalanin siya. Okay? And lastly, makita natin pagdating sa worship. Worship is given to and accepted by Him. Kapag tao, winorship natin, hindi maganda. Blasphemous ang kalabasan noon. Kaya makita natin, unang-una, only God is to be worshipped. Diyos lang ang dapat sambahin. Makita natin yan sa Exodus chapter 20. Kung sabi ng, thou shalt not have any God before me. Sabi ng Diyos. In Deuteronomy chapter 5 and in Matthew chapter 4 verse 10, kung saan sabi ni Kristo kay Satanas, sabi kasi ni Satanas kay Kristo doon sa the testing of Christ, sabi ni Satanas kay Kristo, ibigay ko mga bagay na ito, basta sambahin mo lang ako. Ni-rebuke niya si Satanas, sabi niya, worship God alone. So, only God has to be worshipped. Only God has to be worshipped. Kaya in letter B, makita natin, si Pedro, may time na sasambahin sana siya ng mga tao. Pero in-refuse niya. Hindi niya tinanggap yung worship ng tao. Sa Revelation, sa Acts chapter 10, verse 25 to 26. Sabi niya, hindi kami dapat, maging si Pablo, nangyari din kay Pablo yun. Sabi ni Pablo, hindi kami dapat ang sambahin. Letter C, maging ang mga angels. Sa Revelation chapter 22, verse 8 and 9, si John, lumuhod sana siya doon sa angels. Pero sabi ng angels, hindi ka pwedeng, huwag kang lumuhod sa akin dahil pareho lang tayong lingkod ng Panginoon. So, even angels refuse to worship. Pero in letter D, okay, Matthew 14 verse 33, in Matthew 15 verse 25, in 28 verse 9 and 17, and in John chapter 20 verse 28, Jesus accepted worship. Jesus accepted worship. Now, kung hindi talaga si Kristo, kung hindi talaga siya Diyos, ngunit nagpa-worship siya, mangyari doon, siya ay isang blasphemer. Siya ay isang usurper. Siya ay isang impostor. Pero hindi nga siya ganun. Siya nga napatunayan natin base sa mga nauna mga passage na siya nga ang Diyos. At may karapatan siyang tanggapin ang worship natin. So in conclusion,
Sino ba talaga si Jesus? Siya ay Diyos. He is God. Walang question. And why is knowing Him very important? Because to know Him is to know God. And no one can come to the Father except by Him. Hindi ka dadaan sa Kanya, kawawa ka. Nakakalungkot lang, marami mga tao na ayaw siyang tanggapin at nais din nilang gumawa ng ibang daan. Narinig nyo na siguro yung mga sabi-sabi ng ganito. Lahat naman ng mga relihiyon na yan ay sumasamba sa iisang Diyos. So lahat din tayo ay maliligtas. Yun ang sabi. Pero maliwanag, sabi ng Biblia, kung hindi ka dadaan kay Kristo, walang kaligtasan. Ako ngayon, nadagdagan ngayon lungkot ko kasi may isa pang nagdagdag doon sa comment na yun. Sabi niya, kasi kung ang mga born again lang ang ligtas, then God is unfair. Sabi niya. Nakakalungkot. Nakakalungkot. I-questionin pa yung character of God. So, God is fair. He is just. That's why binigay niya si Kristo upang maligtas ang tao. Pero para maging tagapagligtas, kailangan you have to have the attributes of God. You have to be God. So parang ganito. Nais ng Diyos na iligtas ang tao dahil nakita niya na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Tumingin pa rin siya, naghanap pa rin siya, mayroon bang taong karapat-dapat para iligtas ang mga tao? Wala siyang nakita. Kaya ang ginawa niya, siya mismo kumuha ng katawang tao upang iligtas ang tao. So, Christ is God who became man in order to save mankind. That's why it is very important that we know Christ. So ngayon, ang pinaka-parting question natin sa bawat isa, application question. After all our discussions, who is Christ to you? Who is Jesus to you? That is a very important question. Ngayon, after our discussions, sino si Jesus tayo? Edward, pwede ikaw mag-closing prayer? Sige po. Let's pray. Hallelujah, Lord God. We praise you, Father God. We glorify your name, Lord Jesus. Once again, Panginoon, napakabuti mo. Karapat-dapat ka, Panginoon, sambahin at itaas sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay aming pong nais na ilapit ang mga buhay namin, Panginoon, dahil sa inyong mga ginawa sa buhay namin, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement, Lord God, dahil sa pinapakita mo kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay, ipinaparanas mo, Lord God, ang iyong tunay na kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin na patuloy po, Panginoon, na mas lalo tumatag ang aming pananampalataya sa inyo at ang katapatan, Panginoon, na nais namin, Panginoon, ihandog dahil sa inyong kabutihan, Lord God, at sa yung kagilaan, Lord God.
Patuloy, Panginoon, na selyuhan mo ang aming kaisipan, gayon din ang aming puso, Panginoon, sa lahat, Lord, yan ang aming pong narinig na katuroan patungkol sa inyo, O God. At sa oras na ito, Panginoon, aming pong nais po, Panginoon, talaga, na from now on, Lord God, ay patuloy pa rin po kaming magiging tapat sa inyo, Lord God. At sa inyo lamang kami, Panginoon, kukuha ng kalakasan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Lord God, at katatagan. Kaya, Panginoon, salamat sa buhay mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na nag-aruga sa amin, Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos na dapat may taas sa buhay ng bawat isa sa amin. So Lord, sa inyo po namin ipagkakatiwala at pinaseselyuhan ang aming mga kaisipan at puso at ang buo namin pagkatao. Hayaan mong ikaw ang mapurihan, maitaas sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.